Mga kapuso, meron po tayong malungkot na balita. Nasira na raw ang malaking bahagi ng coral reefs o bahura sa ating bansa. At dahil yan sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda o yung tinatawag na blast fishing. Sa lungsod o sa lalawigan ng Quezon, nasaksiyan mismo ng GMA News kung paano yung ginagawa ng ilang mangingisda. Ang tumutok kay si Chino Gaston. Mahigit 10 taon nang gumagamit ng pampasabog ang mangingisdang si Kapitan. Di niya tunay na pangalan sa isang bayan sa Quezon Province. Labag man sa batas at mapanganib, marami raw ang gumagawa nito sa Quezon. Nauubos na raw kasi ng malalaking commercial fishing boats ang mga isda. Ilang beses na din nangako ang gobyerno ng puhunan para makapagtayo ng fish traps o baklad. Pero hanggang ngayon, wala pang dumadating. Pero naiintindihan nyo na medyo masama ito sa kalikasan, di ba? Oo, naiintindihan namin. Sabi ko nga, sasabay na kami kasi yung malalaking palakaya dyan hanggang ngayon, nandyan pa rin. Kung hindi naman kami sasabay, paano, kawawa lang naman kami. Kasama sina Kapitan, nasaksihan ko kung paano ginagamit ang pampasabog sa pangingisda. ₱120 ang puhunan sa kada bote ng pampasabog. Sa loob ng bangka, may air compressor na gamit para masisid ng mga diver ang mga isdang tatargetin. Matapos ihulog yung pampasabog sa tubig, agad naman sisisirin yung mga napinsalang isda ng mga divers gamit itong compressor na nasa loob ng bangka kung saan tumutulay yung hangin mula sa tangke punta dito sa tubo na isinisubo sa bibig para makatagal sa ilalim ng tubig. Higit 2 oras sinisid ng spotter o busero ang karagatan para hanapin ang tinatawag na kawa o malaking grupo ng isda. Nang may nakita na ang mga busero, kanya-kanyang talon sa tubig ang mga mangingisdang naghihintay. Halos magkabuhol-buhol ang mga hose ng kompresor sa kanilang pagmamadali. Ang mga isda naman, kung hindi naghihingalo, nakakalat sa mga bahura, may 20 hanggang 30 talampakan ng lalim. Napuno ni na Kapitan ng isda ang 2 kahon katumbas ng ₱2,000 na paghahatian nilang 5. Pero hindi parating tagumpay ang mga gaya ni Kapitan. Si Nonoy, di niya tunay na pangalan, nasabugan habang nangingisda. Naputol ang kanyang kanang kamay at bulag ang isang mata. Pero nangingisda pa rin siya kahit may kapansanan. Sana raw mapansin ng gobyerno ang kalagayan ng mga maliliit na mangingisda para wala nang matulad sa kanya. Ayon sa World Wildlife Fund o WWF, malaking bahagi ng coral reefs ng Pilipinas ang nasisira dahil sa blast fishing at iba pang illegal na uri ng pangingisda. Sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, 4% na lamang ng tinatayang 26,000 hectares ng coral reef sa bansa ang nasa excellent condition. Ang nalalabing coral reefs meron ng pinsala dahil sa epekto ng illegal fishing at climate change. Ang resulta, 70% ng fisheries malapit sa mga dalampasigan kung saan karaniwang nangingisda mga tulad ni Kapitan, nasira na. Kung tayo ay magtatapon ng dinamita o gagamit tayo ng cyanide or Muroani techniques, yung productivity ng coral reefs na yon, bababa at bababa ang... Aminado ang BFAR, mahirap masawata ang mga blast fishermen. Bukod sa kokonti ang kanilang tauhan, kapos din daw ang budget para bantayan ng 24 oras ang mga karagatan. Pinapalakas ngayon yung ating logistical capability. Like, meron tayong ongoing procurement ng patrol boats. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.